politiko na hindi naniniwala sa administrasyon. Mga DDS na lagi nilang binibida lang si Bibi Sara. Makinig kayo. Huwag kayong mag-alala patungkol sa langis. Kasi, mayroon pa nga tayong pinag-aagawan dyan sa West Philippine Sea na langis. Ano ba? Alam nyo ba yung mga balita dati na dapat daw panahon na? Ito ayon sa mga balita. Panahon na para raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa China para sa kung magkano or ano ang hatian patungkol dyan sa langis sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya mga kababayan, huwag kayong mag-alala dahil mayroon po tayong pagkukunan. Mayroon. At saka, hindi ko talaga nakikita na mayroon tayong short sa langis. Dahil napakatindi pa rin ng traffic. Jesus, ginoo ko. Galing, kailangan natin maganda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya natin, all the options that have been available to us, we are now exercising in terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things that have all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumampa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Itinatag ng EO 110, which is the executive order that I signed yesterday, ang uplift. Ito ang aming unified command na aking personal na pinanunuan. I am the chairman of this working group. Kasama natin ang ES, ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, ang Department of Finance, ang DepDep, at of course ang DBM. At sabay-sabay ang galaw ng buong pamahalaan para mabilis, para malinaw, at walang ahensya mag-iisang laban lamang para natin nagtutulungan. Malinaw po mga kababayan ang sinasabi ng ating Pangulo. Ang emergency power ay hindi po yan pangkalahatan. Alright? Hindi rin po yan mga ibig sabihin ay magsushort na tayo ng pagkain, magsushort na tayo ng langis. Hindi po mga kababayan. Ulitin natin, ang emergency power, sabi po ng Pangulo, yan ay para lang mapabilis kung bibili tayo ng langis. Yan ay mapabilis mga kababayan. Pangalawa, para mapababa ang mga nag-aabuso ng presyo ng langis. Alright, yan po ang power mga kababayan yan. Okay? Kaya wag kayong mag-ala-ala. Wag. Dahil wala pa po tayo. Ligarda, relax lang. Relax lang. Hindi mo, alam mo, Senador Ligarda, yung paggalit-galitan mo dyan, yung pagduduro-duro mo dyan sa mga gabinete na yan, ay hindi naman makakatulong yan eh. Di ba? Hindi yan makakatulong sa problema natin kung talaga bang may krisis tayo.